What's up mga tol? For today's video ay nasa harapan na natin itong 2025 Honda PCX 160 Road Sync. So dito nga to mga tol sa Royce Motorcycles. Dito lang yan sa Burgos, Cabanatuan City, Nueva Ecija. So bali meron tayong dalawang variant dito, yung Road Sync o yung ABS version, at itong color white ay yung CBS version nila. So available na nga mga tol dito, no? Kaya sa mga nagbabalak maglabas dyan, PM mo lang ako sa Facebook page natin or call or text ka lang dito sa number ko. So especially sa mga taga Nueva Ecija o taga Cabanatuan City, ano. So PM nyo lang ako mga tol. So yun nga, available dito is ABS and yung CBS version. Pero sa video natin ngayon mga tol, ipapakita ko muna sa inyo yung CBS version nila, no. So ito lang yung available nila ngayon dito, itong Pearl Fadeless White. So napakaganda ng kulay nito mga tol, lalo na kung makikita nyo sa personal. Glossy yung finish ng paint niya. So pagdating sa presyo mga tol, lang SRP nitong CBS version ay 133,900 pesos. So ngayong araw mga tol, available lang nga rin dito itong Honda PCX 160 na CBS version. So dito to sa Royce Motorcycles sa Burgos, Cabanatuan City, ano. So ayan. So dito tayo ngayon para tignan na itong bagong model ng PCX 160. So unahin natin itong CBS, tapos next natin yung Honda Road Sync, ano. So available color is itong white. Napakaganda nito lalo na kung makikita nyo sa personal, ano. Tapos available sa kanilang yung metallic black, ano. Kung di ako nagkakamali, matte gun powder black metallic yung color nung available nilang Road Sync. So dito muna tayo sa CBS. So iniisa-isahin lang natin yung bawat detalye niya, no? So tara, samahan nyo ako. So mula nga dito mga tol sa wind visor niya, so hindi pa rin siya adjustable, ano? Tapos meron tayong decals dito na Honda. So maganda naman yung pinaka visor niya, tingnan natin. So parang ano siya na smoke finish. So talagang malaki, tapos nandito pa rin yung pinaka itsura niya, no? Yung previous model, pero ang talagang nabago rito itong pinaka headlight natin. So makikita nyo naka-split design siya, pero buo yung pinaka lens nya. Tapos ito yung pinaka daytime running lights natin, and dito nakapwesto yung mga turn signals. Ayan, dito. So maganda rito mga tol, LED pa rin yung ginamit, ano. And dito naman sa side profile niya sa bandang unahan, so kung sa previous model ay may mga curve din dito, pero dito sa 2025 model may konting changes, ano. Ganun pa rin naman, may mga curve siya dito, and talagang mas lalong naging premium and masculine din yung datingan niya. And wala rin siyang decals, kaya very premium ng looks. Tapos dito sa side profile sa bandang likod, so meron tayong emblem dito ng PCX 160 na silver, ano, na naka-emboss, kaya very premium ng looks. At syempre sa grab bar niya, so very premium mga tol ng looks. Ayan, yung kulay niya ay color din ng pinaka overall body color niya. And dito naman sa taillight natin, kung dati premium na yung looks ng previous model, dito sa 2025 model mga tol, mas lalong naging premium yung looks at talagang napaka-elegante. Tapos ang maganda rito, LED yung ginamit. Kasi ito yung turn signals natin. Tapos integrated yung design niya, no? Wala siyang nakalawit na turn signals dito. Tapos meron siyang emblem o decals dito ng Honda. Front fender natin mga tol, same color ng overall body color niya, no? So wala rin siyang mga sticker dito. Pero itong version kasi na to CBS. And then sa telescope, sa fork natin o suspension, syempre naka telescopic fork. Check lang natin kung from Showa, no? So ayan mga tol, from Showa itong suspension natin, kaya talagang quality. And then dito naman sa brakes natin, naka single disc, dual piston caliper, tapos yun nga, equip ito ng CBS or combined braking system. Sa mags natin, same pa rin ang previous model na design. And then sa gulong, meron tayong 110/70 rim 14. And syempre naka tubeless na yan. And ang brand na ginamit dito is, bang brand to? IRC tire, ano. IRC yung brand na ginamit. Rear tire natin mga tol, naka 130/70 rim 13. And then sa suspension, naka dual shock absorber tayo. Tapos sa brakes natin, syempre naka disc brake. Yan.
And meron siyang single piston caliper. And yung pillion footrest natin dito, yan. So malapad siya na, kaya talagang napaka-relax tungtungan nito. And hindi rin na-compromise yung design niya, kasi kapag tiniklop natin, nakalapat lang siya dito sa gilid, kaya hindi rin nakakasagabal. Yan ang maganda rito, alloy yung ginamit. Naman natin mga tol itong muffler nya, so sa tingin ko same pa rin naman to sa previous model. So makapal yung plastic ng heat cover o heat guard, tapos yung pinaka tip nya is silver, pero plastic din yung ginamit. And dito sa pinakatungtungan ng pinaka rider natin, so meron siyang naka-engrave dito na PCX. Ayan. So medyo malaki rin siya, yan, tungtungan natin. Tapos pwede rin natin i-abante yung paa natin para kung sakaling mag long ride hindi ka agad makangalay, relax pa rin yung riding position natin dito. In short, upright position tayo dito. Yan ang isa sa nabago mga tol, itong cover dito sa handlebar, Sa previous model kasi naka naked handlebar tayo, and dito naman meron siyang cover and talagang napaka premium. Tapos meron tayong emblem dito ng Honda. And then syempre sa pinaka panel natin, so itong CBS version, naka fully digital meter panel tayo dito. Tapos meron tayong button na select and set. So medyo malaki rin siya, Ayan. So ipa-flash ko lang sa screen yung itsura ng meter panel niya. And very compact ng design ng cockpit natin. Tapos hanggang dito lang yung pinaka visor natin. Sa mga button meron tayong idling stop, hazard, tapos yung electric push start. And dito sa kabila meron tayong high and low beam, busina, and yung turn signals natin. Tapos pagdating mga tol dito sa sasian natin, syempre CBS version, keyless din yung ginamit. And then sa tabi niya meron tayong seat opener and then yung fuel cap opener. So hindi kasi nakasusi kaya hindi natin mabubuksan, Then dito naman yung cover natin, try natin buksan. Yan, ipupush lang siya para magbukas. And then medyo malaki rin, malalim. Tapos meron tayong USB charging port dito na type C. At ano yung isa? Okay, type C lang. Yan, magagamit natin yan sa long ride or kung delivery rider ka at paglalabas ka ng PCX 160. So hindi mo na kailangan magpakabit ng aftermarket na USB charging port dahil ready na siya. So pag sasara natin, tulak lang natin na gano'n, push lang natin. Ayan. Ang gradual lang ng pagbukas, Ayan. And dito naman nakapwesto yung pinaka natin, fuel tank. And talagang maluwang din dito. Check natin naman yung upuan niya. So ito yung itsura ng upuan mga tol. Two-tone yung design niya, So makinis dito, tapos meron tayong grip dito, Tapos meron siya mga stitches. Yan. Very premium ng design. Tapos naka semi-step seat design din siya, kaya talagang napaka-sporty rin ang datingan. Tapos sa ilalim meron tayong malawak na compartment. So asya siguro dito yung isang standard size ng helmet, And may mga space pa para dun sa ibang gamit, kaya talagang sulit na pagdating dito sa compartment. Pagdating sa dimension mga tol, sa seat height nito, so hindi siya ganun kataas. Meron lang itong sukat na 764mm. And sa weight naman nito o sa timbang niya, meron siyang bigat na 132 kilograms. So hindi naman siya ganun kabigat, kaya manageable pa rin kapag ginamit natin. Tapos yung ground clearance niya is 134mm. Pagdating naman mga tol sa makina, gumagamit niya ito ng 157cc liquid cooled 4 valve single overhead cam ESP plus engine na nagpo-produce ng 11.8 kW at 8,500 RPM and max torque niya 14.7 Nm at 6,500 RPM. Tapos pagdating naman sa fuel mileage, kaya nito kumabot hanggang 46 km per liter. Okay mga tol, yan ng Honda PCX 160 CBS version 2025 model. Kaya sa mga interesado, PM lang kayo sa Facebook page natin or call or text kayo sa number ko.
So hanggang dito na lang muna mga tol, abangan nyo yung walk around review natin dun sa ABS version ano. So hanggang dito na lang muna mga tol, kumabot kayo sa part ng video na to, and sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood, at kung bago ka lang sa ating channel, wag na magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.